Manalangin po tayong lahat. Banal, mahabagin at mapagpala naming Amang Diyos, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa iyo sa biyaya na ikaw ay nahabag sa amin ng mga kaaway mo habang kami ay nabubuhay sa kasalanan at kasamaan, at isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo sa mundong ito upang patawarin ang aming mga kasalanan at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo doon sa krus, at ginawa mo kaming mga banal na mga anak ng Diyos. Sa araw po na ito, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na magtipon ng sama-sama bilang brothers at sisters na iniligtas ng dugo ng Panginoon at magkaroon ng banal na fellowship sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kaming maunawaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. At turuan mo po kami at gabayan kami ng salita upang ang aming buhay ay maitayo sa salita at makapamuhay kami ng matuwid. Sa pamamagitan nito, pakiusap, tulungan mo kaming magbunga ng Espiritu at magbigay lugod at luwalhati sa Diyos. Tulungan mo po kami na ang salita ng Diyos ay maging aming kaaliwan, kalakasan at katapangan sa aming mga puso. May ilan sa amin na may sakit at may ilan na nasa iba't ibang kapighatian at pagsubok. Dahil alam ng Panginoon ang aming mga kalagayan, pakiusap, turuan mo po kami sa pamamagitan ng salita ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon din po, pakiusap, tulungan mo po kami hindi matisod sa anumang sitwasyon, kundi umasa at tumingin lamang sa Panginoon at lumakad sa katotohanan. Pakiusap, samahan mo po sina Pastor Rio Han, Hong Jong-yon, Song Jong-hun, at ang kanilang mga kasama na nasa isang misyon sa Hong Kong at Africa. Pakiusap, tulungan mo po silang magligtas ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng misyong ito at magtatag ng isang malakas na iglesia upang makapangyarihan nilang maipalaganap ang Ebanghelyo. Pakiusap, panatilihin mo po silang malusog at iligtas hanggang sila ay makabalik. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga churches sa buong bansa na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon sa araw na ito. At samahan mo rin po ang mga churches at mga brothers at sisters na nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon sa buong mundo upang maipalaganap nila ang Ebanghelyo ng makapangyarihan ng hindi napapagod. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa choir sa inyong pag-awit ng papuri. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 19, verse 6 hanggang verse 9. Apokalipsis chapter 19, verse 6. Chapter 19, verse 6. Basahin po natin ng dahan-dahan mula verse 6 hanggang 9. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Hanggang dito po.
Si Pastor Johan Lee ay nasa isang misyon sa Hong Kong at babalik po siya bukas. Kaya pakiusap, alalahanin po natin siya at idalangin. Ilang araw na lang ang natitira sa taong 2024. Nilikha ng Diyos ang mga araw, buwan at taon para sa mga tao. Naniniwala po ako na nilikha ng Diyos ang mga taon, lalo na upang bigyan tayo ng pagkakataon na magsimulang muli. Ang mga tao ay likas na makasalanan at tayo ay mahina. Kaya madali tayong maging manhid at paulit-ulit ang ating mga pagkakamali at mga pagkukulang. Kaya sa halip na magpatuloy tayo sa paggawa ng mga pagkakamali at mga pagkukulang, kailangan natin ng pagkakataon na putulin ang mga ito. At kailangan din natin ng pagkakataon na magbalik tanaw sa nakaraan at pag-isipan ito ng mabuti at magsisi kung may mali sa ating mga buhay. Gayon din, dahil ang ating mga puso ay madaling maging manhid, kailangan natin ng pagkakataon upang mabago ang ating mga puso. Kaya ngayon ay nasa panahon na tayo kung saan kailangan nating tapusin ang isang taon at magsimula ng panibagong taon. At umaasa ako na maaari nating tapusin ang taon ng maayos at simulan ang bagong taon ng maayos ayon sa layunin kung saan nilikha ng Diyos ang mga taon. Hindi ganap na makatwiran na patuloy nating iugnay ang mga pagkakamaling nagawa natin sa isang taon at dalhin ang mga ito sa susunod na taon. Ngayon po, dahil ang church ay mahalaga sa ating buhay pananampalataya, nais ko pong pag-usapan ang paksang tularan natin ang halimbawa ng unang iglesia. Mayroong ilang mga benepisyo kung titingnan po natin ang unang iglesia. Una, malalaman po natin ang direksyon na dapat tahakin ng church at maaari tayong makapunta doon sa direksyon na yon. At matutularan natin ang halimbawa ng unang iglesia. Dapat nating sundin ang halimbawa ng pananampalataya ng unang iglesia at ang mga pagbabago sa buhay na nagmumula sa pananampalatayang iyon. At isa pa, dapat nating tularan ang halimbawa ng kanilang pananampalataya, dedikasyon, pagnanais, at ang buhay na ibinibigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At sa palagay ko, kung titingnan natin ang unang iglesia, magkakaroon tayo ng pagkakataong itama at magsisi kung may mali sa sarili nating buhay. Kaya sa Genesis chapter 34 at 35 ng Lumang Tipan, nang si Job ay naninirahan sa lupain, si Jacob ay naninirahan sa lupain ng Shechem, ang kanyang pamilya ay nahaharap sa matinding paghihirap. Noong panahong iyon, nagpakita ang Diyos kay Jacob at sinabihan siyang umahon sa Bethel. Ang Bethel ay ang lugar kung saan unang nakilala ni Jacob ang Diyos. Kaya, tinipon ni Jacob ang lahat ng may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan mula sa kanyang pamilya. Inilibing ito sa ilalim ng punong ensina at umahon sa Bethel, gaya ng sinabi ng Diyos, iyon ay El Bethel. Kaya umahon si Jacob sa Bethel kung saan una niyang nakilala ang Diyos at nanumbalik ang kanyang pananampalataya. Sa tingin ko, pagtingin sa unang iglesia ay magbibigay ng pagkakataon para sa atin na maibalik ang ating sariling pananampalataya. Ang church ay mahalaga sa ating buhay pananampalataya. Kaya ngayon, pag-isipan natin ang tungkol sa church mula sa pananaw ng Diyos at pananaw ng mga banal, suriin ang posisyon ng church sa mundo, tingnan ang mga katangian ng mga miyembro ng unang iglesia at isipin kung ano ang maaari nating tularan at kung paano natin sila matutularan sa pamamagitan ng unang iglesia.
Binasa po natin ang Apokalipsis chapter 19, ang chapter 2 at chapter 3 ng Apokalipsis ay nauugnay sa 7 iglesia. Ito ay tumutukoy sa kapanahunan ng iglesia. At ang nilalaman ng chapter 4 at ng chapter 5 ng Apokalipsis ay tungkol sa pagbubukas ng mga pintuan ng langit, at si Apostol Juan ay dinala sa langit at itinala ang kanyang nakita doon sa langit. Nangangahulugan ito na kapag natapos na ang kapanahunan ng iglesia, babalik ang Panginoon at ang lahat ng katawan ng mga banal sa bagong tipan at lumang tipan. Iyon ay ang mga unang naniwala o nanampalataya at namatay ay bubuhayin muli, at ang mga buhay na mga banal sa bagong tipan ay mababago sa espiritual na mga katawan at dadalhin sa espiritual na mundo. At silang lahat ay magtitipon sa Panginoon. Ang nilalaman naman mula chapter 6 hanggang chapter 19 ng Apokalipsis ay tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mundong ito at sa langit pagkatapos na marapture ang mga Kristiyano sa ikalawang pagdating ni Jesus. Yun ay kung ano ang mangyayari sa panahon ng 7 taong kapighatian. Lalo na ang chapter 19 po ng aklat ng Apokalipsis tungkol sa kung anong mangyayari sa katapusan ng 7 taong kapighatian. Kaya sa verse 6, narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga ligtas na banal ay umaawit ng himno doon sa langit. Ang pinaka nilalaman ng himno ay tungkol sa paghahari ng Diyos at ang handaan sa kasal ng kordero. Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ng 7 taong kapighatian, ang Panginoon ay babalik dito sa mundo upang hatulan ang sanlibutan at lumikha ng bago na kagaya ng halamanan ng Eden. Si Jesus na kordero ay paghaharian ng mundo bilang hari kasama ang Israel sa kalagitnaan ng millennial kingdom. Si Jesus na kordero ay maghahari sa mundo bilang hari kasama ang Israel sa panahon ng millennial kingdom. Kaya dito sa verse 7, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Kung mayroong hari, mayroon ding reyna. Ang kordero ang hari at ang church ang babaeng ikakasal. Makikibahagi tayo sa paghaharing iyon. Dito ang ibig sabihin ng talatang sapagkat dumating na ang kasal ng kordero, Dumating na ang kasal ng kordero, ibig sabihin na ang oras ng kasalan ay dumating na at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Ibig sabihin ay handa na ang asawang babae. Kaya yamang ang babaeng ikakasal ay natapos na siya sa paghahanda at nakahanda na, sinasabi ng talata sa verse 8, sinasabi po sa verse 8, at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Yamang ang paghahanda ay tapos na, ang kordero na siyang Panginoon ay ipinagkaloob sa babaeng ikakasal na magsuot ng pinong lino na makintab at malinis. At sinabi ng anghel kay Apostol Juan, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. Sino yung mga tinawag sa hapunan ng kasalan ng kordero? Sila yung mga babaeng ikakasal sa kordero. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga ligtas na mga banal. Silang mga naligtas ay kabahagi bilang babaeng ikakasal sa kordero na mayroong bahagi sa hapunan ng kasalan ng kordero ay tunay na mapalad. Kaya sinabi ng Biblia, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Silang mga tinawag sa hapunan ng kasalan ng kordero ay mapapalad. At ito ang tunay na salita ng Diyos.
Ito ang salita ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ito ay ang malinaw na salita na tiyak na tutuparin ng Diyos. Ang dahilan kung bakit binasa ko ito ay dahil naglalaman ito ng layunin ng paglikha ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nilikha ang mundong ito at pinamumunuan ito. Gayunpaman, ano ang layunin ng kanyang paglikha? Ito ay upang ihanda ang babaeng ikakasal kay Kristo. Ito ang layunin ng paglikha. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 22, sa verse 2, sinasabi po dito, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang hari ay tumutukoy sa Diyos at ang anak na lalaki ay tumutukoy kay Kristo. Siya ang kordero. Ang Diyos ay gumagawa upang ihanda dito sa mundo ang babaeng ikakasal sa kordero. Sa Juan chapter 3 sa verse 29, sinabi ni Juan na tagapagbautismo, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Sabi sa Juan 3 verse 29, ang lalaking ikakasal ay si Jesus, ang babaeng ikakasal ay ang mga ligtas na banal. Gayon din sa lumang tipan, Hoseas chapter 2, 19 hanggang 20, at gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan. Ito ay ang tunay na sinabi sa mga Israelita sa panahon ng lumang tipan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Ito ang tunay na sinabi sa mga Israelita sa panahon ng lumang tipan. Sa gitna ng 12 lipi ng Israel, silang mga may matibay na pananampalataya sa Diyos ay kasama bilang kabahagi sa babaeng ikakasal kay Kristo. Sa panahon natin, sino ang asawang babae ng kordero? Ang babaeng ikakasal kay Kristo. Sino? Ito ay ang church. Tayo ay nabubuhay sa kalagitnaan ng kasaysayan. Sa makatuwid ay nasasaksihan natin ang proseso na inihahanda ang babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya nga po sa Efeso chapter 2, ang proseso ng paghahanda sa babaeng ikakasal kay Kristo ay maihahalin tulad sa ginagawang gusali. Tingnan po natin, Efeso chapter 2, verse 20. Efeso chapter 2, verse 20. Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 22, basahin natin ng sabay. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang salitang kayo sa talatang ito ay tumutukoy sa mga ligtas na banal sa iglesia ng Efeso. Ito ay isang sulat na isinulat ni Pablo sa mga taong ligtas sa Efeso na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Si Jesus ang saligan kung saan itinayo ang mga apostol at ang mga propeta. Ang saligan ay si Jesus at ang ebanghelyo na kanyang isinakatuparan. Sa saligan po na ito, bawat ligtas na tao ay naging batong buhay. At sa buong kasaysayan ng church, mula sa sinaunang church hanggang sa ngayon, maraming mga churches ang naitatatag. Ang mga church na ito ay pag-iisahin upang maitayo ang isang ganap na templo, ang bahay ng Diyos. Dahil nabubuhay tayo sa kalagitnaan ng kasaysayan na ito, tayo ay nasa proseso ng pagiging saksi sa paghahanda ng babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya nga sa Efeso chapter 2, ito ay naisulat sa present continuous tense. Sa verse 21, sabi dito, lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Itinatayo.
ito ay yung proseso na nangyayari ngayon. Gayunpaman, kapag pumunta na tayo sa dulo ng Apokalipsis, makikita po natin ang katapusan ng kasaysayan. Kaya sa Apokalipsis, ang babaeng ikakasal sa kordero, ang babaeng ikakasal kay Kristo ay tapos na sa paghahanda at handa na. Tingnan po natin, Apokalipsis chapter 19, sa verse 6 hanggang 7. Hallelujah, sapagkat nag-aahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa realidad, ang kordero si Jesucristo ay mag-ahari sa loob ng 1,000 taon. Habang siya ay nag-ahari, ang babaeng ikakasal sa kordero, ang babaeng ikakasal kay Kristo ay mag-ahari na kasama ni Kristo. Kaya ito ay naisulat sa verse 7, dumating na ang kasal ng kordero. Dumating na ang oras. Apokalipsis sa chapter 19 sa verse 7, inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili, na kumpleto na ng kanyang mapapangasawa ang paghahanda at tunay na handa na sa kasalan. Pagkatapos, kapag muli nang dumating si Kristo dito sa mundo, ang mga ligtas na Kristiyano ay sasakay din sa puting kabayo at darating dito sa mundo na kasama ang Panginoon. Kaya sa chapter 19 verse 14, basahin natin, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. Sila ay may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Ang hukbo ng langit ay hindi tumutukoy sa mga anghel, kundi sa mga ligtas na banal, ang babaeng ikakasal sa kordero. Verse 8, sinasabi dito, at sa kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Dito ay sinasabi, sinuotan niya ng pinong lino, makintab at malinis, na sumusunod sa kanya sa puting kabayo. Verse 11, sabi dito, at nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. Ito ay tumutukoy kay Jesucristo. Nabuksan ang langit at dumating ang Panginoon, ang mga banal ay magsusuot din ng maputi at malinis na lino na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon at sumakay sa puting kabayo at darating dito sa mundo kasama ang Panginoon. Pagkatapos, hatulan ang mundong ito, muling lilikhain ng Diyos ang mundo na gaya ng halaman na ng Eden. At tayo ay magiging mga hari bilang mga babaeng ikakasal sa kordero. Bilang mga babaeng ikakasal kay Kristo, tayo ay kasama rito. Tingnan po natin Apokalipsis chapter 20 verse 6. Basahin natin ang sabay. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Bago pa po ito, isinulat na ang patungkol sa mga taong hindi ligtas. Sa Apokalipsis 20 verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, muling bubuhayin ng Diyos ang kanilang katawan at espiritu'y pagsasamahin, dadalhin sila sa walang hanggang impyerno. Gayunpaman, ang mga ligtas na tao ay kasama sa pagpapala at paghahari sa 1,000 taon, sapagkat ang mga taong ligtas, ang babaeng ikakasal sa kordero. Pagkatapos na wasakin ng mundong ito, kapag pumunta na tayo sa walang hanggang langit, papasok tayo sa kalwalhatian kasama ang kordero. Tingnan po natin sa Apokalipsis sa chapter 21. Chapter 21 verse 9, basahin natin. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Sa Apokalipsis chapter 21, isinulat rito na ang Diyos ay nagbigay ng 7 mangkok na naglalaman ng 7 salot sa 7 anghel. Ang isa sa mga anghel na ito ay sinabi kay Apostol Juan, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Ito ay binanggit dahil sa dakilang kagalakan at pananabik. Bakit po? Sapagkat ang mapapangasawa ng kordero ay tapos nang ihanda ang kanyang sarili at handang-handa na.
Sa katapusan ng kasaysayan, ang babaeng ikakasal kay Kristo ay handa na. Silang mga kabahagi sa babaeng ikakasal kay Kristo ay isasama sa mga banal na mayroong matibay na pananampalataya sa Diyos mula sa 12 lipi ng Israel doon po sa Lumang Tipan. Kasabay nito, lahat ng mga banal na naligtas sa panahon ng Bagong Tipan ay kasama din. Ang mga banal sa Luma at Bagong Tipan, lahat ng mga banal ay kabilang sa babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya nga sa verse 9, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Mula sa verse 10 hanggang sa chapter 22 verse 5, sinasabi ng talata na ang makalangit na lungsod kung saan maninirahan ang Kristo at ang babaeng ikakasal kay Kristo. Binanggit dito yung 12 pintuan po ng lungsod. 3 pinto sa bawat direksyon. Hilaga, may timog, may silangan, at sa kanluran. Tingnan po natin Apokalipsis chapter 21 verse 12. Sabi dito, ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay may 12 anghel at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Sinabi ng Panginoon kay Apostol Juan na ipapakita niya sa kanya ang bride ng kordero at ang banal na lungsod ng Jerusalem ay ibababa mula sa langit at ang mga pangalan ng 12 lipi ay nasa 12 pintuan nito. Ibig sabihin, ang mga may matatag na pananampalataya sa Diyos ay sa 12 lipi ng Lumang Tipan ay lalahok sa piging ng kasalan ng kordero. Sa verse 14, at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan at sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang mga pangalan ng 12 apostol ay nangangahulugan na ang lahat ng naligtas na mga banal sa panahon ng Bagong Tipan ay lalahok po dito. Sa ibang salita, lahat ng mga taong naligtas sa panahon ng Bago at Lumang Tipan ay nagkaisa. At ngayon, ang babaeng ikakasal kay Kristo ay kompleto na. At dito po, ang mga banal sa Bago at Lumang Tipan ay lalahok sa piging ng kasalan ng kordero. Ang pangalan ng 12 lipi ay nasa 12 pintuan nito at ang mga pintuang iyon ay tinatawag na 12 perlas. Ang 12 saligang bato ay may mga pangalan ng 12 apostol ng panahon ng Bagong Tipan. At ang mga saligang bato ay gawa sa 12 mahalagang bato. Ang mga saligang bato ay gawa sa mga perlas at mamahaling bato at isinusuot. Kung gayon, bakit ang mga ligtas na banal ay kumakatawan bilang mga perlas at mahalagang mga bato? Tulad ng alam na po nating lahat. Kapag ang buhangin ay pumasok sa isang talaba, ang talaba ay nagdurusa dahil sa buhangin. Kaya, ang talaba ay naglalabas ng isang espesyal na sangkap na pumapalibot sa buhangin at nagiging isang perlas. Ang mga banal sa panahon ng Lumang Tipan ay nagdusa ng labis upang maihanda ang yugto para sa pagdating ng Kristo. Ang ligtas ng mga banal sa panahon ng Bagong Tipan ay nagdusa rin ng labis upang maipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sila ay kumakatawan bilang mga perlas. At paano nilarawan ang mga naligtas na mga banal? Tinawag silang mga mahalagang bato. Nakikita ng Panginoon ang mga naligtas na mga banal bilang perlas at hiyas. Tumingin kayo sa paligid, sa kaliwat kanan, sa harap at likod, maraming perlas at hiyas. Kayong lahat ay mga perlas at hiyas sa mata ng Diyos. Ano po ba ang layunin ng bawat isa sa atin na ipinanganak sa mundong ito? Ito ay ang makita ang tagapaglikha. Makilala si Jesus, ang maunawaan ang Ebanghelyo na naisakatuparan ni Jesus at upang makibahagi sa church, ang babaeng ikakasal kay Kristo. At ano ang layunin ng paglikha ng Diyos? Mula sa pasimula ng kasaysayan hanggang sa katapusan ng kasaysayan, inihanda ng Diyos ang babaeng ikakasal kay Kristo. Mula nang tayo ay maligtas at nakikibahagi sa church na iyon, ang layunin ng paglikha ay naisa sa katuparan. At ang layunin ng ating individual na buhay ay naisa sa katuparan din. Kaya ano pa ang maaari nating hilingin sa mundong ito? Ang layunin ng paglikha ng Panginoon ay para ihanda ang babaeng ikakasal kay Kristo at ako ay naligtas at ako ay nakikibahagi sa church ng Bagong Tipan, ang babaeng ikakasal kay Kristo. Kung gayon, ang layunin ng paglikha ng Diyos ay naisa sa katuparan at ang layunin ng aking buhay ay naisa sa katuparan din. Kung gayon, wala nang higit pang nanaisin sa lupa. Kailangan nating isipin ng malalim ang tungkol sa katotohanan ito.
nakikita tayo ng Diyos bilang mga perlas at hiyas gaya ng malinaw na nakasulat sa Biblia. Sa katapusan ng kasaysayan, kapag ang babaeng ikakasal kay Kristo ay handa na at si Kristo ay naghari at pumasok sa walang hanggang kaluwalhatian, natural na ang kanyang mapapangasawa ay makikibahagi din sa kaluwalhatian na iyon. Maaari tayong makontento sa katotohanan na ito. At ito naman ang posisyon ng church sa mundong ito. Tingnan po natin sa Biblia sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Babasahin ko magmula verse 20 hanggang 23. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Basahin natin ng sabay, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Dito po, lahat ng mga bagay ay tumutukoy sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang church, ang nag-iisang inihiwalay mula sa lahat ng mga bagay. At dito, ang posisyon ng church ay sinasabi na ang church ay mataas sa lahat ng mga bagay. Kaya sa bawat isa po, ang posisyon ng church ay wala sa lahat ng bagay. Ang posisyon ng church ay wala sa ibaba ng lahat ng bagay. Sinasabi na ang posisyon ng church ay sa itaas ng lahat ng bagay sa mundong ito. At si Kristo ay namatay bilang ulo ng church, muling nabuhay, umupo sa kanang kamay ng Diyos. At si Jesus, na tumanggap ng pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan ay ang ulo. Ang kalooban ng Diyos ay punuin ang church at punuin ang mundong ito. Kapag sinabing ang church ay higit na mataas sa lahat ng bagay, itong mataas sa lahat ng bagay ay nangangahulugan na inilagay ng Diyos ang church sa itaas ng lahat ng nilalang sa mundong ito, sa itaas ng lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi ito sa ibaba, kundi ito po ay nasa itaas. Hindi sa ibaba, kundi sa itaas. Sa itaas. Sa Juan chapter 3, sa verse 31 ng Biblia, sinasabi, ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat, ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At nagsasabi tungkol sa mga bagay sa lupa, ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Kaya dalawang beses ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat at ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Si Jesus ay mataas sa lahat. Tayo rin ay isinilang bilang bahagi ng mundong ito at kabilang kay Adan. Ngunit sa pamamagitan ng Jesus, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo ay konektado kay Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap ng kaligtasan. Kaya tayo ay nakaposisyon sa itaas ng lahat. Ang dahilan ay ang church ay dahil si Jesus ay mataas sa lahat. Ibinigay ng Diyos ang political authority at kapangyarihan ng Estado sa mundong ito bilang isang bagay na kinakailangan upang maitatag ang kaayusan ng mundo. Gayunpaman, ang layunin ng Diyos ay ang maisakatuparan sa pamamagitan ng church. Si Jesus ang ulo ng church at ang layunin ng Diyos ay punuin ang church at punuin ang buong mundo. Kapag ang church ay napuno, ang kapuspusang iyon ay makapangyarihang ikakalat sa mundo. Sa Colossus chapter 2 verse 9 hanggang 10, sapagkat sa kanya ay naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo napuspos sa kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Lahat ng kapuspusan ay nananahan kay Jesus. Kayo'y napuspos sa kanya, at gayon din ang church ay mapupuspos sa kanya. Kapag tayo ay konektado sa church na iyon, matatanggap natin ang kapuspusan ni Jesus at makapangyarihang may papangaral ang Ebanghelyo sa mundo. Kung ang church ay hindi mapupuspos, ang Ebanghelyo ay hindi may papangaral sa mundo. Kaya nga, dapat na malinaw na malaman ng mga naligtas na banal na sila ay kabilang sa church na nasa itaas ng lahat ng mga bagay.
Minsan kumikilos tayo na parang nasa itaas ng lahat ng bagay at kung minsan kumikilos tayo na parang nasa ibaba ng lahat ng bagay. Gayunpaman, dapat nating tandaan na iniligtas tayo ng Diyos at inihiwalay mula sa lahat ng bagay at inilagay sa ibabaw ng lahat ng bagay at ang kanyang layunin ay ang punuin ang mundo sa pamamagitan ng kapuspusan ng church. Dapat tayong gumising dito sa bawat sandali. Isang taong nagngangalan po na Helmut Richard Niebuhr, si Helmut Richard Niebuhr ay nagsulat ng isang aklat na tinatawag na Christ and Culture. At nagsalita siya tungkol sa 5 pananaw kung paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang mundo. Ang una ay si Kristo ay kabilang sa kultura ng mundo. Ang mga taong kabilang sa ganitong uri ay hindi sinusubukan na humiwalay sa mundo. Nabubuhay lang sila sa mundo. Ang ikalawa ay si Kristo ay nasa itaas ng kultura. At ang mga taong kabilang sa ganitong uri ay humihiwalay sa pagitan ng mga laity at mga clergy. At ang mga laity ay naninirahan lamang sa parehong lugar, ngunit ang mga clergy ay dapat na humiwalay. Karaniwang halimbawa po dito, Katolisismo. At yung ikatlo ay ang Kristo na sumasalungat sa kultura. Ang mga taong kabilang sa ganitong uri ay mayroong eksklusibong saloobin sa makamundong kultura. Kaya't ang mga taong kabilang sa ganitong uri ay dapat na ihiwalay sa mundo at mamuhay ng simple sa isang hiwalay na lugar. Kaya lumikha sila ng mga monasteryo at mga relihiyosong komunidad at ganap na inihiwalay ang kanilang sarili mula sa mundo. Noong pumunta ako sa US noong Mayo, noon ay may ebanghelyo po sa US. Ngunit ngayon, noong tingnan ko po sila, nakasuot sila ng itim na damit. Bakit itim? Itim lang ang suot nila. At hindi rin sila nagmamaneho ng mga sasakyan. Naglalakad lang sila. Sila ay lubos na humiwalay sa mundo dahil sinabi sa kanila na huwag tanggapin ang kultura ng mundo at meron silang eksklusibong saloobin sa mundo. Yun ba ang ibig sabihin ng Biblia? Pang-apat, mayroong isang Kristo na nagbabago ng kultura. Iginigiit ng mga taong kabilang sa ganitong uri na dapat aktibong reformahin ng mga Kristiyano ang kultura at mga sistema upang gawing mas magandang lugar ang mundong ito para tirahan ng mga Kristiyano. Hindi po. Ikalima, mayroong kabalintunaan na relasyon sa pagitan ni Kristo at ng kultura. Ito ang pananaw na ang Kristiyano ay nabubuhay sa mundo, ngunit dapat na naiiba sa mundo. Ang bagong tipan at si Apostol Pablo ay patuloy na sinasabi po yung patungkol sa bagay na ito. Ang isda ay nabubuhay sa dagat. Ngunit sa loob ng isda ay hindi maalat. Bagaman nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat tayong humiwalay dito sa mundo. Hindi tayo maaaring makipagkasundo sa sanlibutan. Dapat tayong mapuspos ng kasaganaan ng Panginoon at may layunin na dapat nating mapuno ang mundo ng kasaganaan ng Panginoon habang mayroon tayong maigting na relasyon. Ang buwan ay palaging nagre-reflect sa liwanag ng araw patungo sa lupa. Ito ay umiikot ng may tamang distansya mula sa mundo upang magliwanag sa lupa. Katulad nito, dapat tayong magkaroon ng tamang distansya mula sa mga tao sa sanlibutan. Hindi dapat tayo makiisa sa kanila. Ang buhay at ang patay ay hindi maaari maging isa. Gayunman, habang mayroon tayong tamang distansya mula sa kanila at may human relationship sa kanila, may responsibilidad tayo na gabayan sila sa Panginoon. Ito ang posisyon ng Kristiyano na nasa sanlibutan. Hindi dapat natin ito kalimutan. Hindi dapat tayo makihalo sa sanlibutan. Hindi ipinapahintulot sa atin na bumaba sa ilalim ng sanlibutan. Tayo ay matatagpuan sa itaas ng sanlibutan. Dapat tayong maging ilaw ng sanlibutan at asin sa pamamagitan ng pagtanggap mula sa Panginoon. Ito ang ating lokasyon. Opo, sabi ko, tularan natin ang sinaunang church. Ang church ay nagsimula pagkatapos ng isang grupo na naniniwala sa pagdating ng banal na espiritu noong panahon ng Pentecostes. Ayon po sa sinabi ko, ang church, ang babaeng ikakasal kay Kristo ay patuloy na inihahanda hanggang sa katapusan ng kasaysayan. Patuloy itong itatayo upang maging lugar kung saan nananahan ang Diyos.
Kung ang isang church ay isang lugar, ang isang church sa isang lugar ay hindi nararapat, maaaring ilipat ng Diyos ang ilawan, ngunit ang church ay hindi kailanman mawawala. Sa Mateo chapter 16 sa verse 18, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Opo, ang church ay itinatayo sa ibabaw ng bato ng Panginoon. Kaya nga, maaaring magawa na kanyang ilipat ang ilawan. Ngunit ang church ay hindi kailanman magwawakas. Ang church ay patuloy na itinatayo. Ang babaeng ikakasal kay Kristo ay ginagawa at inihahanda. Kaya nga, mayroong maraming mga churches ayon sa panahon at mayroong maraming mga churches ayon sa rehiyon. Kung gayon, saan ang pinakamagandang modelo ng church? Opo, tiyak na ito ay ang sinaunang church. Sa panahon ng sinaunang church, ang Espiritu Santo ay gumagawa ng makapangyarihan matapos siyang bumaba ng Pentecostes. At ang sinaunang church kung saan ang mga apostol ay tinuruan ni Jesus ng direkta. Kaya nga, sa katunayan, maraming local churches sa panahon ng sinaunang church, ang Jerusalem Church, Judea Church ay naging halimbawa para sa lahat ng mga churches. Kaya nga, sa unang Thessalonica chapter 2 sa verse 14, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Ibig sabihin, ang church sa Judea, ang Jerusalem ay naging halimbawa para sa lahat ng local churches. Kaya dapat nating tularan ang sinaunang church. Ang sinaunang church ay may kaunti lamang na mga miyembro. At normal na mga tao yung kanilang mga miyembro. Ang mga miyembro ng sinaunang church ay mga mangingisda ng Galilea. Hindi sila espesyal na mga tao. Sa katunayan, sila ay mga normal na mga tao at hindi karapat-dapat sa paningin ng mundo. Pareho din po tayo. Tama po? Sa ilang church ng ibang relihiyon, mayroong napakaraming mga sikat na mga tao. Posible po ba ito? Posible po ba ito? Ang sinaunang church ay normal na mga tao at hindi karapat-dapat sa mundo. Kaya nga sa unang Korinto chapter 1 verse 26 hanggang 29, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan. Maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang sa isa ang mga bagay na mahahalaga upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia na kakaunti ang matatalino, hindi marami ang marangal. Sinasabi ng Biblia, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan. Santiago 2 verse 5, sabi dito. Santiago chapter 2 verse 5, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang dukha sa sanlibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya? At mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Sa panahon po natin ngayon ay pareho lang. Ang naunang church ay karaniwan at hindi karapat-dapat, ngunit ang ebanghelyo ay makapangyarihang na ipangaral sa pamamagitan nila. Ang ebanghelyo ay dumating sa atin makalipas ang 2,000 taon. At sa mundong ito, tayo ang mga taong hindi karapat-dapat. Gayunman, sa pamamagitan ng ating church, ipinapalaganap ang ebanghelyo sa mahigit 80 bansa sa mundo. Ito ay biyaya ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kung iisipin natin, ang takbuhan o yung relay game, ang naunang church ang unang mananakbo at tayo ang huling mananakbo. Kaya nga mga kapatid, sa isang 400-meter relay race, mayroong 4 na mananakbo. Opo, syempre lahat sila ay mahuhusay na mananakbo. Ngunit saan dapat ilagay ang pinakamahusay na mananakbo? Sa unahan at hulihan. Bakit po? Dahil napakahalaga. Ang mga naunang kapatid sa iglesia ay tumakbo ng gusto at napakahusay. Mayroon tayong responsibilidad na tumakbo ng maigi bilang mga huling mananakbo. Responsibilidad nating tapusin ito ng maayos.
Ang mga naunang mananakbo sa iglesia ay tumakbo ng maayos. Subalit kung tayo ay hihinto sa pagtakbo o tatakbo sa ibang direksyon, gaano po itong kahiya-hiya? Kung titigil ako ngayon, kung tatakbo ako sa ibang direksyon, kung ganun, dapat po nating isipin na tayo ay kahiya-hiya bilang mga huling mananakbo. Dapat nating tularan ang mga naunang iglesia. Kung ibubuod po natin sa dalawang salita ang katangian ng mga kapatid sa naunang iglesia, ito ay ang katiyakan at pagbabago. Nagkaroon sila ng katiyakan sa pananampalataya. At nagkaroon ng nabagong buhay batay sa pundasyon ng katiyakan. Kaya't nagawa nilang tumakbo ng makapangyarihan at may pangaral ang ebanghelyo ng makapangyarihan. Nagkaroon sila ng katiyakan sa katotohanan. Hindi sila naniwala na pupunta ako sa langit kung sasampalataya ako sa dugo ni Kristo, kundi sa halip sumampalataya sila na ako ay tiyak na makakapunta sa langit. Tiyak na makakapunta sa langit. Kaya nga mga kapatid, mayroon din silang likas na pagkamakasalanan. Tama po ba? Sila ay nilikha ng Diyos. Sila rin ay mga mahihinang tao. Nagkaroon rin sila ng maraming mga pagkakamali at mga kasalanan. Gayunpaman, paano sila nagkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit? Ito ay ang krus ni Kristo. Ang krus ang nagbigay sa kanila ng katiyakan. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay. At siya ay ipinako sa krus at nagdanak ng dugo at siya ay pinarusahan sa halip tayo. Ang mga kapatid sa naunang church ay hindi nag-alinlangan na si Kristo ay namatay at dumanak ang kanyang dugo para sa kanila. Si Kristo at ang krus ni Kristo ay naging isang tiyak na sagot para sa kanila. Kaya nga sa Galatia chapter 3 sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Nang siya'y naging sumpa para sa atin. Ito po ay totoo. Totoo po na tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Ano po ang katibayan? Siya ay pinako sa krus. Siya ay namatay sa krus. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang mga gawa sa Biblia, mayroong nakasulat na 19 na mga sermons na ipinangaral ng mga naunang apostol ng naunang church. Gayunpaman, walang anumang hindi malinaw na sermon sa kanilang mga ipinangangaral at pagpapalakas ng loob. Ang kanilang mga sermon ay mga sermons na puno ng katiyakan. Kaya nga sa mga gawa, sa chapter 2, sa verse 36, kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya nang ipinangaral ito ni Pedro, sinabi ng mga Hudyo na nakarinig sa kanyang sermon, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Sa verse 38, sabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At sa mga gawa, chapter 4, si Pedro at Juan ay nangaral ng Ebanghelyo at dinakip. Sa chapter 4, verse 18, kaya't sila ay ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita at ni magturo sa pangalan ni Jesus. Tapos sa verse 19 at verse 20, ngunit sumagot sa kanila, si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Gaano po sila katapang? Sa mga gawa chapter 5, sila ay muling dinakip at mahigpit na pinagbawalan na mangaral. Sa mga gawa 5 verse 29, kailangang sa Diyos kami sumunod, sa halip na sa mga tao. Kaya mga kapatid, huwag kayong makinig sa sinasabi ng mga tao. Ibig sabihin, dapat ninyong sundin ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha.
Sa Ezekiel 2 verse 7, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila isang mapaghimagsik na sambahayan. Ang huling sermon na ipinangaral ni Pablo sa Antioquia ng Pisidia ay matatagpuan po sa mga Gawa chapter 13 verse 38 hanggang 39. Sabi niya, mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa verse 39, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 2. Unang Korinto chapter 2 verse 2, basahin natin, sapagkat aking ipinasyang walang sino mang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Ito ang ipinadala ni Pablo sa Korinto. Si Pastor Martin Lloyd Jones ay isang doktor na namatay habang nangangaral sa England. Siya ay naligtas at nangaral ng Ebanghelyo. Ito po ay alam ng lahat na hiniling ni Pastor Martin Lloyd Jones na isulat ang verse na ito sa kanyang lapida kapag siya ay namatay na. Sabi niya, sapagkat aking ipinasyang wala nga namang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Kaya nga mga kapatid, si Jesucristo at ang kanyang krus ay sapat na. Kung kilala ko si Jesus at tiyak na naranasan ko ang pagtubos sa pamamagitan ng ebanghelyo ng krus ni Jesus at naging anak ng Diyos at naligtas, kung gayon ay hindi ko na kailangan pang maging paghalagala. Si Jesucristo at ang kanyang krus ang sapat na kasagutan para sa mga banal ng sinaunang iglesia. Ang mga tao po doon sa rehiyon ng Galacia, na ito ay nalinlang na hindi lamang kumapit kay Jesucristo, naisip din nila na kailangan nilang sundin ang kautusan at magpatuli para makapunta sa langit. Idinagdag nila ang kaligtasan plus ang pagtutuli, ang kaligtasan plus ang katwiran ng kautusan at ang kanilang sariling katwiran. Kaya sumigaw si Pablo sa kanila, Galatia 3 verse 1, O hangal na mga taga-Galacia, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako sa krus. Sino ang gumayuma sa inyo? Maliwanag na si Jesucristo ay ipinako sa krus. Sapat na ang kasagutan po na ito. Kaya bakit ka naliligaw? Masigasig na ipinangaral ng mga unang miyembro ng simbahan ng Ebanghelyo ng may pananampalataya. Masigasig po nilang ipinangaral ang gospel ng may pananampalataya. Makikita natin sa Kawikaan 21 verse 28, mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Kaya mga kapatid, ang pagtitiwala sa akin ay ang bagay na makapangyarihang makapangaral ng Ebanghelyo. Kung wala akong katiyakan, hindi ako makakapangaral ng may katapangan. Ang matibay na pananampalataya ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magsalitang may katapangan. Sa 2 Korinto, sa chapter 4, sa verse 13, yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat. Sumampalataya ako, kaya't ako'y nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Ang katiyakan at pananampalataya ay nagbibigay ng katapangan sa atin na magsalita. Kaya nga, ang katiyakan na iyon ay nakikita sa pagbabago ng ating buhay. Kaya mga kapatid, kung bibigyan ko ang isang tao ng 1 million pesos ngayon at bibigyan niya ako ng 100 million pesos sa susunod na linggo, kung sigurado ito, hindi mo ba ipapadala ang 1 million pesos? Hindi mo ba ipagkakatiwala sa kanya? O ipapadala natin lahat? Ang mga tao ay maaaring magsinungaling, ngunit ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay nangako sa kanyang salita. Hindi lamang siya nagsalita, kundi nangako din siya sa kanyang salita at ang pangunahing katangian ng Diyos ay hindi siya maaaring magsinungaling. Kailangan lang natin panghawakan ng salitang ito. Tiyak na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Kung sinabi niya na magbibigay siya ng gantimpala, tiyak na magbibigay siya nito. Kung sinabi niya na ang mga sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, tiyak na mayroon tayong buhay na walang hanggan.
Sa unang Juan chapter 5 verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Hindi sinasabi ng kasulatan na marahil kinaroroonan ng buhay. Sa unang Juan 2:25, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Malinaw na ipinangako ni Jesus sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya siya na sumasampalataya ay may buhay. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hindi mo ba nakikita na pagkatapos na ang mga sumampalataya ay maligtas, ang kanilang mga pag-uugali ay nababago at ang kanilang mga buhay ay nababago? Para sa mga banal sa sinaunang iglesia, ang katotohanan ito ay hindi lamang kaalaman kundi isang tiyak na personal na karanasan. Kaya nga sa unang Tesalonica 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa espiritu at sa lubos na pagtitiwala. Kaya mga kapatid, ang ebanghelyo ay pinapangaral sa pamamagitan ng mga salita, ngunit para sa ilang mga tao ay nagtatapos bilang kaalaman. Ngunit kapag kumilos ang kapangyarihan at ang Espiritu Santo, ito'y nagiging isang dakilang pananalig para sa isang tao. Kaya kapag ang pagtitiwala na iyon ay naisa katuparan, ito ay makikita sa pamamagitan ng pagbabago sa buhay ng tao. Kaya para sa iyo, ang ebanghelyo ba ay naging kaalaman o ito ba'y tinanggap mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng lubos na pagtitiwala? Kung mayroon kang malinaw na pananalig sa iyong puso, tiyak na makikita mo ang pagbabago. Sa panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, may isang pangyayari ang naganap habang sina Apostol Juan at Santiago ay naglalakad kasama ni Jesus. Sa Lucas chapter 9, makikita natin na hindi tinanggap ng mga Samaritano si Jesus. Kaya't sinabi nila kay Jesus sa Lucas sa chapter 9 verse 54, at nang makita ito ni Santiago at ni Juan na kanyang mga alagad ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo bang kami magpababa ng apoy mula sa langit upang sila itupukin? Sinabi nila, pabababain ba namin ang apoy mula sa langit at papatayin ang lahat ng mga Samaritano dahil hindi nila tinanggap si Jesus? Yan ang sinabi ng mga alagad. Kaya gaano sila katigas? Ngunit, naranasan ni Apostol Juan ang tiyak na ebanghelyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. May tiwala siya. Kaya naman, naging apostol siya ng pag-ibig. Kaya naman sa unang Juan, patuloy niyang binabanggit ang tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig. Nang mangaral si Apostol Juan, patuloy niyang binabanggit ang tungkol sa pag-ibig. Hindi po ba? Kaya't nang paulit-ulit niyang pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig sa kanyang sermon, sinabi ng mga miyembro, Hindi ba kayo maaaring mangaral ng iba pong paksa? Sabi naman niya, okay. At maya-maya tumalikod siya at nagsermon ulit. Mag-ibigan tayo. Unang Juan chapter 4 verse 7, mag-ibigan tayo. Bago niya naranasan ang tiyak na buhay, siya ay isang taong may matigas na puso na gustong patayin ang lahat ng mga nagsasabing hindi nila tatanggapin ang Panginoon. Kung paanong siya ay naging apostol ng pag-ibig, hindi lamang si Apostol Juan, kundi lahat ng mga banal ng sinaunang iglesia ay gumawa ng gayong pagbabago sa buhay. Mateo 11 sa verse 19 po. Mateo 11 sa verse 19. Verse 19. Basahin natin. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, tingnan ninyo, ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Dito, yung salitang karunungan ay tumutukoy kay Jesus. Ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Kaya sa tabi ng talatang ito, mayroong letter A, small a. At sa ibang kasulatan, ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga anak. Sinasabi ng Biblia na si Kristo ay pinapagtibay ng kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, maging noong dumating si Juan na tagapagbautismo at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi, hindi nalungkot ang mga Hudyo noong panahong iyon. Maging noong dumating si Jesus na may dalang mabuting balita ng Ebanghelyo, hindi nila alam kung paano maging masaya. Sa halip, pinuna nila, kinutya nila si Jesus dahil kumain at uminom siya kasama ng mga makasalanan. At sabi pa nila, tingnan ninyo, ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Sinabi ni Jesus sa panahong iyon,
Ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga anak. Dito, siya ay pinapagtibay ng kanyang mga anak. Bagaman ako ay tinutuya, hinahamak at inaalipusta ngayon, kinalaunan ni pinako si Jesus sa krus at nabuhay na muli at ang ebanghelyo ay nakompleto. Mapagtatanto ng mga tao ang natapos na ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya at makikilala ang mga naligtas na banal na si Jesus ay matuwid sa pamamagitan ng kanilang buhay. Yun ang sinabi niya. Ang nabagong buhay ang magtataas kay Kristo. Kaya nga, sa lahat, kung ikaw ay may pananampalataya at may pagbabago sa iyong buhay, hindi ka aalipustahin para sa iyong buhay kahit na inuusig ka dahil sa pananampalataya mo. Bagkus, ang iyong buhay ay papupurihan ng mga tao sa mundo. Kagaya po sa mga Gawa, chapter 2, verse 47. Tingnan po natin sa mga Gawa, chapter 2, verse 47. Mga Gawa, chapter 2, verse 47. Basahin natin ng sabay. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Kahit na napaharap sila sa pag-uusig, pangungutya at pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, ang kanilang mga aksyon ay nakakuha sa kanila ng paggalang ng lahat ng tao. Ito ay nagpapahiwatig na ang ebanghelyo ay ipinahahayag ng makapangyarihan. Sa mga Gawa, chapter 5, verse 13, basahin natin ang sabay. Sino man sa kanila ay hindi nangahas na makisama sa kanila, subalit sila ay itinataas ng mga tao. Sa sulat na itinataas ng mga tao ang mga naligtas. Sa buong 2,000 years ng kasaysayan ng Kristyanismo, maraming Kristiyano ang humarap sa pag-uusig, pagdurusa, pangungutya at paghamak, kadalasang tumatakas mula sa panganib. Ito'y hindi limitado sa unang iglesia. Maraming mananampalataya ang nagtiis ng mga paghihirap sa buong kasaysayan ng iglesia dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Ngunit sino ang mga lihim na tumulong sa mga tumatakas ng mga Kristiyano? Ang mga hindi mananampalataya ang madalas tumutulong at tumatanggap sa kanila. Ngayon, bakit nila tinutulungan at tinatanggap sila? Bakit? Hindi kakaunti sa mga Kristiyano sa iglesia at ang mga inuusig sa buong kasaysayan ay kilala sa kanilang katapatan at kasipagan. Kung hindi sila naging tapat, hindi sila tatanggapin. Kung naging irresponsable o tamad sila, hindi rin sila matatanggap. Bagaman sila ay pinag-uusig at pinilit na pinapalayas dahil sa kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay ay nagpapakita ng integridad at ng kanilang dedikasyon. Ang kanilang buhay nagpapakita ng integridad at dedikasyon. Noong unang bahagi ng 1900s, nagkaroon ng Great Pyongyang Revival sa Korea. Ang ebanghelyo ay ipinahayag at ito ay napakasiglang kumalat sa Pyongyang na sa isang punto humigit kumulang 40% ng populasyon ng lungsod naging Kristiyano. Ang muling pagbabagong ito ay isang kilalang kaganapan sa kasaysayan ng iglesia sa daigdig. Sa panahon ng Great Pyongyang Revival, sinasabing ang mga tunay na born-again believers ay nagsauli ng pera na hiniram nila sa iba, na binabayaran ng isa-isa ang kanilang mga utang. Bukod dito, kung sila ay nagkasala sa isang tao, hahanapin nila ang taong iyon upang humingi ng kapatawaran. Ang gayong mga pagbabagong buhay na minarkahan ng katapatan at kasipagan ay mga pangunahing dahilan sa malakas na paglaganap ng ebanghelyo. Ang katapatan at kasipagan ay mahalaga para sa aktibong maibahagi natin ang ebanghelyo sa nakapaligid sa atin. Ang pinagkaiba ng mga Kristiyano sa mga tao dito sa mundo ay ang kanilang katapatan at kasipagan. Tungkol sa pagkabata ni Jesus, sinabi sa Lucas 2:52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Hindi lamang si Jesus lumaking kalugod-lugod sa Diyos, kundi pati na rin sa mga tao.
Gaya nito, sa Lumang Tipan, ito'y nakasulat tungkol sa propetang si Samuel sa unang Samuel chapter 2 verse 26. Ang batang si Samuel ay patuloy na lumaki sa pangangatawan at gayon din sa pagbibigay lugod sa Panginoon at sa mga tao. Hindi lang sa Diyos, si Samuel ay naging kalugod-lugod sa mga tao. Roma chapter 14 verse 17. 17 hanggang 18. 17 hanggang 18, basahin natin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ang mga mananampalataya, silang mga naligtas, ay nagtataglay ng isang bagay na hindi taglay ng sanlibutan. Ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi nananahan sa mga hindi mananampalataya. Pero siya'y nananahan sa loob ng mga ligtas. Mga Gawa, chapter 2, verse 38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Efeso 1:13, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Juan 7:39, ngunit ito'y sinasabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakalob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay mayroong Espiritu Santo, isang bagay na hindi taglay ng sanlibutan. Sa pamamagitan niya, mayroon tayong katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan, pagliligtas mula sa impyerno at pag-asa sa langit. Ang katiyakang ito ay nagdudulot ng katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Gaya ng sinasabi sa Roma chapter 14 verse 18, sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Kung saan may mga mananampalataya, ang sanlibutan ay maliliwanagan. Kayo ang asin ng lupa, sa verse 13, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may ibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban na itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ang pagkakaroon ng mga mananampalatayang ligtas ay humahadlang sa kasiraan at pagkabulok ng moral na lipunan. Ang pagtatatag ng isang tunay na iglesia ng Diyos sa isang komunidad ay higit na mabisa sa pagbabawas ng krimen kaysa simpleng magpaparami ng mga istasyon ng pulisya. Maaari lamang ipatupad ng pulisya ang panlabas na kontrol at mapanatili ang kaayusan, pero hindi nila mababago ang puso at isipan ng tao. Gayunpaman, ang banal na Espiritu ay nananahan sa loob ng mga Kristiyano, nagbibigay sa kanila ng katwiran, kapayapaan, kagalakan, tunay na kasiyahan at pag-asa. Ito'y humahantong sa bagong buhay. Ang unang iglesia ay nagpakita ng parehong matibay na katiyakan ng katotohanan at malinaw na mga pagbabago ng buhay sa mga mananampalatayang ito bilang resulta mula sa katiyakang iyon. Kung ang isang tao ay nag-aangking may katiyakan, ngunit hindi nagpapakita ng pagbabago sa kanilang buhay, sila'y iba. Sa mga unang mananampalataya sa iglesia, ang pagkakaroon ng katiyakan na walang pagbabago sa buhay ay maaaring magpahiwatig na ang katiyakan ay hindi totoo. Tunay na katiyakan ay laging angkop na pagbabago, merong angkop na pagbabago sa buhay. Kaya nagbabala na may pagluha si Pablo nang makita niyang walang pagbabago sa buhay ang mga tumatawag sa kanilang sariling kapatid. Sa Filipos 3 verse 18, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Kung ang isang tao ay nag-aangking may pananampalataya at katiyakan ngunit hindi nagpapakita ng pagbabago, ito ang tunay na dahilan ng pagluha. Hindi po ba? Sinasabi din sa Santiago chapter 2 verse 18, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Kung mayroon tayong katiyakan, dapat itong magpakita bilang pagbabago sa ating mga kilos at buhay. Ang pananampalataya, ito ang sangkap.
at ang mga gawa ay ang anino. Maaari bang magkaroon ng anino na walang sangkap? Ang pananampalataya sa loob natin ay ang sangkap na ibinigay ng Panginoon. Sa makatawid dapat itong maipakita sa ating buhay bilang isang nakikitang pagbabago. Ang pagbabago sa buhay ay parang anino, patunay ng sangkap ng pananampalataya na sumasa atin. Ito ang dahilan kaya sinabi sa Santiago 2:22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kapag ang mga gawa ay maliwanag at ang pagbabago ay nangyari, ito ang katunayan na ang pananampalataya ay ganap. Hindi ito binibigyang diin ang mga gawa, kundi binibigyang diin ang pananampalataya. Ang katangian ng sinaunang mga mananampalataya ay ang kasiguraduhan at pagbabago. Para sa kanila, ang krus ang tanging kasagutan. Sa pamamagitan ng kasiguraduhan o katiyakan na ito, matapang nilang ipinangaral ang Ebanghelyo na muhay na may pagbabago na sinasalamin ng kanilang pananampalataya. Dapat natin itong pag-isipan ng malalim. Paano naman tayo? Kung ikukumpara natin ang ating sarili sa mga sinaunang iglesia, mayroon ba tayong katiyakan at pagbabago ng balanse? Kung mayroon tayong katiyakan, ngunit walang pagbabago ng buhay, dapat tayong magsikap na tapusin ang taong ito ng maayos. Tapos simulan ang susunod na taon nang may pangako na magkakaroon ng pagbabago sa buhay na dumadaloy mula sa ating pananampalataya. Upang magawa ito, dapat tayong higit pang manalangin at higit pang lumapit sa Panginoon. Ang isang bagay na maaari nating matutunan mula sa sinaunang iglesia, sila ay nakatuon kay Kristo, Christ-centered. Sa mga gawa, chapter 3, verse 11 hanggang 12, nakita natin sila Pedro at Juan na pumasok sa templo. Nang papunta sila, nagpagaling sila ng isang lalaking lumpo mula sa pagkabata sa pintuang maganda. Pagkatapos mapagaling, tumayo ang lalaki, lumakad, lumundag at pinuri ang Diyos. Sapagkat ang lalaking ito na lumpo mula sa pagkapanganak ay magaling na ngayon. Maraming tao ang nagtipon sa portiko ni Solomon upang tingnan kung ano ang nangyari. Ang karamihan ay itinoon ang atensyon nila kay Pedro at Juan na mga nagpagaling sa kanya. Sumagot si Pedro. Ang karamihan ay itinoon ang atensyon nila kila Pedro at Juan na mga nagpagaling sa kanya. Sumagot si Pedro at sinabi niya sa Gawa chapter 3 verse 12, kayong mga Israelita, bakit ninyo ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinitingnan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Binigyang diin ni na Pedro at Juan na ang Panginoon ang gumawa sa likod nila. Bakit ninyo kami tinitingnan? Binibigyang diin nila na hindi dahil sa kapangyarihan nila o pagiging makadiyos kaya napagaling ang lalaki. Ang gusto nilang sabihin ay tumingin kayo sa Panginoon. Kaya nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ipinangaral nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Itinaas din nila si Kristo. Si Kristo ang sentro para sa kanila. Kung ano ang dapat gawin ng church, ang daan na dapat lakaran at ang direksyon ay si Kristo. Kung paanong ang sinaunang iglesia ay nakatuon kay Kristo, tayo rin ay dapat na nakatuon kay Kristo. At ang pangalawa po, ang sinaunang iglesia ay may iisang pag-iisip. Tinan po natin sa mga Gawa chapter 1. Mga Gawa chapter 1 verse 14. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Dito po sinabi sama-sama. Sa chapter 2 verse 46, basahin din natin ang sabay. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. At araw-araw habang sila'y magkakasama. Araw-araw po silang nagkikita-kita at nagsasama-sama. At nasaan man sila, sila ay magkakasama. Tingnan po natin sa mga Gawa, chapter 4, sa verse 24. Chapter 4, verse 24.
Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Dito po, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nanalangin ng sama-sama. Verse 32, basahin natin, ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanyang anuman sa kanyang mga ari-arian? Kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Dito po sabi, ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Ang mga banal ng sinaunang iglesia ay may iba't ibang mga wika at lahi at sila ay naging isa. Kaya nga, kung ikaw ay ligtas na, hindi na mahalaga kung ikaw man ay isang Hudyo o Griego. Kung ikaw ay ligtas na, hindi mahalaga kung ikaw ay Koreano o Pilipino o kung ikaw man ay alipin o Malaya. Hindi na po ito mahalaga. Maging ikaw man ay CEO o isang empleyado, hindi na po mahalaga. Ikaw man ay lalaki o babae, hindi na po mahalaga. Mahirap ka man o mayaman, hindi na po mahalaga. Guwapo ka man o pangit, hindi na mahalaga. Hindi na po mahalaga ang mga ito. Ang mahalaga ay nalampasan nila lahat ng ito at naging iisa kay Jesus. Nagkaisa sila sa puso. Kung titinan po natin sa Efeso chapter 4, verse 4 hanggang 6, may isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Merong 7 malalaking bagay na iisa. Meron pong 7 na malalaking bagay na iisa dito po sa Efeso chapter 4. 7 bagay na iisa. Maaaring maglista ng higit pa rito ang Diyos kung gugustuhin niya. Ngunit ang dahilan kung bakit nilimitahan niya ito sa 7 ay dahil ang number 7 ay perpektong bilang. Kaya naman nilimitahan niya ito sa 7. Nilikha niya ang mga langit at lupa ng 6 na araw at nagpahinga siya ng ika-7 araw. Ang 7 araw ay perpektong bilang. Ngunit ano po ang 7 mga bagay na binabanggit dito? Isang Diyos, isang Panginoon, isang Espiritu, isang pananampalataya at pag-asa, isang bautismo, isang katawan, isang iglesia o church. Ang bilang ng bagay na ito ay nasa 7. Ngayon, ang mga naligtas ay may sapat na dahilan upang maging isa. Nagbigay ang Diyos ng sapat na dahilan para tayo ay maging isa. Ginawa niya tayong iisa. Ang natanggap natin ay iisa, pareho po ito. Ang iba pang mga bagay ay pangalawa na lamang. Sa anong dahilan tayo dapat magkaisa? Dapat tayong maging isa sa ating sinasampalatayanan at nalalaman. Efeso 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Kung ang sinasampalatayanan at nalalaman natin ay magkaiba, tayo ay mahahati. Kung ang sinasampalatayanan at nalalaman natin ay iisa, maaari tayong maging mga taong ganap at makarating sa ganap na kapuspusan ni Kristo. Hindi natin ito magagawa na mag-isa, ngunit magiging isa kasama ng mga taong ligtas. At maging ganap ng mga Kristiyano. Ito po ang iglesia, ang babaeng ikakasal kay Kristo. Kung tayo ay magkakaiba, mahahati tayo. Mga kapatid, ang Katolisismo ay hindi iisa. Ang kumakatawan sa Katolisismo ay ang Eastern Orthodox Church at ang Western Orthodox Church. Ang Western Orthodox Church ay ang Roman Catholic Church at ang sentro ng Eastern Orthodox Church ay ang Russian Orthodox Church. Ang Russia ay 1,000 taong gulang na bansang Kristiyano. Ngunit bakit ang Eastern Orthodox Church at ang Western Orthodox Church na dating isa ay nahati? Mayroong 2 pangunahing dahilan kung bakit sila nahati. Una, patakaran ng Eastern Orthodox Church ay ayos lang ang mga painting sa isang church buildings, ngunit ang mga inukit na larawan ay hindi na pwede. Ngunit, ang Western Orthodox Church naman ay gumagawa ng mga inukit na larawan. Kaya nahati sila.
At kapag dumating ang araw ng Espiritu Santo, sinabi ng Western Church, ang Espiritu Santo ay sinugo sa pangalan ng Ama at ng Anak. Sinasabi ng Eastern Orthodox Church, hindi. Dumating siya sa pangalan ng Ama. Kaya nahati sila. Nahati dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Dahil sa mga walang kabuluhang bagay, nahati sila. Kaya pag-isipan po natin ito mga kapatid. Ang mga ulap, 98% tubig, 2% na ibang bagay. Ang jellyfish, 98% na tubig, 2% na ibang bagay. At ang pakwan, 98% na tubig, 2% na ibang bagay. 98% ang magkatulad at 2% ang pagkakaiba. At dahil sa 2% na iyon, maaari silang maging ulap, maaari maging jellyfish o pakwan. Nagkakaiba sila dahil sa maliliit na bagay. Dapat tayong magkaisa. Dapat tayong magkaisa sa ating pinaniniwalaan at nalalaman. Ito ang direksyon na dapat tahakin ng church at dapat tayong magkaisa sa Ebanghelyo. Ang church ay narito upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kung ang church ay hindi papangaral ang Ebanghelyo, wala itong halaga. Ang Israel ay ginamit upang maging daan para makarating si Kristo at ang church ay pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Kaya nga sa Filipos chapter 1 verse 27, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan at magkakasamang nagsisikap. Dapat tayong maging isa sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At dapat tayong maging isa sa pag-ibig. Roma chapter 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kapatid, tinanggap tayo ni Kristo. Kung nais nating tanggapin gaya ng pagtanggap sa atin ni Kristo, walang sino man ang hindi tatanggapin. Sa katunayan, nang tayo ay mga kaaway pa dahil sa kasalanan, tinanggap tayo ni Kristo. Kaya naman, sinabi sa atin ng Biblia na tanggapin natin ang kahit ang ating mga kaaway. Magkaisa sa pag-ibig. At ang sinaunang iglesia ay itinilaga ang kanilang sarili sa panalangin. Dapat nating personal na italaga ang sarili sa panalangin. Mga Gawa, chapter 1, sa chapter 1, verse 14. Verse 14, sama-samang itinilaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Basahin natin ng sabay. Sama-samang itinilaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa panalangin. Dito ang mga salitang sama-sama at itinilaga, nangangahulugan na ito na nananalangin sila ng taimtim mula sa puso. Ang Espiritu Santo ay dumating 10 araw pagkatapos na muling buhayin at umakyat si Jesus sa langit. Ano po ang ginawa ng mga alagad sa mga panahong iyon? Wala silang ibang ginawa kundi manalangin. Nanalangin po talaga sila sa lahat ng oras. Siyempre po, hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang ipinangakong Espiritu Santo po ay dumating. Gayunman, ang katotohanan na tinanggap nila ito sa pamamagitan ng panalangin ay nangangahulugang tinanggap nila ito ng may higit na taimtim na puso. Mga Gawa 2 verse 24, nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon. Sa verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. Ito po yun Sa chapter 4 verse 18, kaya't sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Nang ang mga banal sa sinaunang iglesia ay binantaan, nagtipon sila at magkakasamang nanalangin. Napuno sila ng Espiritu Santo at matapang na nanalangin. Opo, nais rin nating mapuno ng Espiritu Santo at ipangaral ang Ebanghelyo na may katapangan. Ano ang paraan? Panalangin po. Kung mas higit tayong nananalangin ng personal, mas higit na lakas ng loob ang makukuha natin. Kapag nanalangin ako ng taimtim sa isang pagtitipon at tumatayo sa podium upang mangaral, mas lumalakas ang pakiramdam ko. Tinutulungan ako ng Diyos. Binibigyan ako ng tapang. Sa Marcos chapter 4, ng panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglakbay gamit ang bangka, nagkaroon ng hangin at bagyo. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa ng mga alagad? Ginising nila si Jesus na natutulog. Wala silang ibang ginawa, siya ay ginising nila. Bumangon siya, sinaway niya ang hangin at ang dagat, at pumayapa ito. Kaya mga kapatid, kapag nahaharap kayo sa matinding tukso, dapat tayong manalangin. Meron tayong himno. Kapag ang puso mo ay puno ng galit, nananalangin ka ba? Kapag dumating sa iyo ang mga pagsubok,
Naiisip mo bang manalangin? Nananalangin ka ba para sa biyaya na matatanggap mo ngayon? Ang kapangyarihan ay nasa panalangin. Ang sinaunang mga miyembro ng iglesia ay napakalakas sa pamamagitan ng panalangin. Nahikayat sa pamamagitan ng panalangin, naaliw sa pamamagitan ng panalangin, at matapang na ipinangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan ng panalangin. Nabuhay sila ng may lakas ng loob sa gitna ng mahirap na pag-uusig at kapigatian. Panalangin ang susi upang makapamuhay gaya ng mga sinaunang banal sa iglesia. At pang-apat po, ang sinaunang church ay patuloy na tumanggap ng salita sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya sa mga Gawa chapter 2 verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin. Siyempre po, ang doktrina ng mga apostol ay pag-aralan ng Biblia. Ang mga miyembro ng sinaunang iglesia ay lumakas dahil patuloy silang natututo sa salita. Bakit ba natin pinapahalagahan ng church? Dahil dito maaari tayong matuto ng salita. Pinag-aaralan ang salita sa pamamagitan ng parehong lugar ngayon. Subalit, hindi lahat ay makakakuha ng parehong dami. Lahat po ay magkakaiba. Kaya nga, sinabi ni Jesus, Lucas 8:18, mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Marcos 4:24, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Marcos 4:9, ang may taingang pandinig ay makinig. Hindi dahil tayo ay nasa parehong silid, ay hindi ito nangangahulugan na makakakuha tayo ng parehong amount o dami. Tayo ay matututo ng higit kung tayo ay mayroong kapakumbabaan at ibaba ang ating sarili at ng pagnanais na matuto. Ito po ay kapakumbabaan at sigasig na ibinababa ang puso. Kung itinataas ninyo ang inyong puso, ay hindi ninyo matututunan ang bagay na maaari ninyong matutunan. Kapag ibinababa natin ang ating sarili, matututo tayo sa isang pangyayari. Ang pagmamataas ang naglalayo sa inyo sa pagkatuto. Kung matagal na kayo ay nahaantig ng isang sermon, kung gayon ay talagang kailangan ninyong magsisi. Sa ganito na naging mapurol o manhid ang inyong puso upang mapanatili ang kapakumbabaan, dapat ay manatiling sabik na matuto. Ito ang basihan upang matuto. At ang baliwalain ng tagapagsalita ng salita ng Diyos ay ang baliwalain din ng salita ng Diyos. Kaya nga sa Biblia, sa 2 Hari, merong 42 kalalakihan ang nilait ni propeta. Nilait si propeta Eliseo. Humayo ka, ikaw na kalbo. Humayo ka, ikaw na kalbo. Siyempre, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay ginagawang katatawanan ang taong nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya't may lumabas sa 2 osang babae mula sa gubat, nilapa ang 42 kabataan sa kanila. Bakit po ito naisulat sa Biblia? Mga kapatid, ang unang paraan upang lapastanganin ang salita ay lapastanganin ang nangangaral. Kung gayon, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi papasok sa taong iyon. Ang mga miyembro po ng sinaunang iglesia ay mayroong kapakumbabaan at pagnanais na matanggap ang pagtuturo at pagkatuto ng patuloy. Kailangan nating manalangin sa Diyos upang pagkalooban tayo ng ganitong uri ng kapakumbabaan at sigasig. At ang sinuunang iglesia ay nagkaroon ng pagnanais na mag-evangelize. Alam niyo po, ang isa pang salita para sa sigasig ay masidhing damdamin. Meron pong palabas Passion of Christ. Ang passion, ito din po yung nangangahulugan ng pagdurusa. Ang sinaunang iglesia ay nagdusa upang maipalaganap ang ebanghelyo. Subalit meron silang masidhing damdamin para sa pag-evangelize na hindi nila hinahayaan na pigilan sila ng mga pasakit na iyon. Kaya sa mga Gawa, sa chapter 5, sila ay pinagbawalan na magsalita sa pangalan ni Jesus at sila ay hinagupit. Pinagbantaan sila na papatayin kapag sila ay muli nag-evangelize. Subalit, ang mga alagad ay humayo at ano po ang kanilang ginawa? Nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Doon po, mayroong pagdurusa. Ngunit doon ay mayroong passion na mag-evangelize kahit may pagdurusa. At ang sinaunang iglesia ay nagsikap na sila ay magkatipon. Ang sinaunang iglesia ay hindi sakim sa material na bagay. Ano po ang ibig sabihin nito na ginugol nila kung anong mayroon sila bilang pagmamayari ng lahat? Na sila ay talagang walang makalupang ari-arian, kundi isang tiyak na pag-asa sa langit. Itinuring nila na ang mga bagay na mayroon sila ay sa Panginoon. Malaya po sila sa kasakiman ng material na bagay. Nagawa nilang isuko ang sinabi sa kanila na kailangang isuko. Kaya nga mga kapatid, paano nga isang ordinaryong mangingisda ay naging umamalakaya ng mga tao? Dahil iniwan niya ang lahat at sumunod sa Panginoon. Kaya mas higit na mga makamundong bagay ay iniwan ninyo, ay mas higit na kayo ay magiging makapangyarihan para sa Panginoon.
Mayroon tayong 230 churches sa buong Korea at sa pamamagitan natin ng Ebanghelyo ay nakaabot na sa mahigit 80 mga bansa sa buong mundo. Kung titingnan po ninyo ng malalim, ito ay talagang dahil sa dedikasyon ng mga banal na isuko ang kanilang kasakiman para sa mga material na bagay at bukas palad na magbigay ng kanilang sahod para sa misyon. Kaya nga, ang Diyos ay pinagpapala po tayo. At ang sinuunang iglesia ay mayroong napakaraming manggagawa. Dapat po na tayo ay talagang manalangin para sa maraming manggagawa sa ating church. At kapag sila ay lumabas, dapat po tayong manalangin na sila ay maging matuwid at magamit ng Panginoon. Bagaman mayroon silang kakulangan. Ang Ebanghelyo ay hindi may papangaral ng wala ang mga manggagawang iyon. At ang mga sinuunang iglesia ay hindi takot sa pag-uusig. Ang mga sinuunang iglesia ay lumalagong iglesia. Nagsimula ng 12, 70, 120, 3,000, 5,000. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Araw-araw ang kanilang bilang ay dumami. At ang sakop rin ay lumalaki mula Jerusalem, Judea, Samaria, Antioquia, Asia Minor, Macedonia, Akaya at maging hanggang sa Roma. Sa maiksing panahon, ang bilang ay lumaki at ang sakop ay lumaki. Kaya mga kapatid, mayroong bagay na tinatawag na paglago sa lahat ng may buhay. Kung walang paglago ay mayroong mali sa buhay na iyon. Pinalago ng Diyos ang ating church at gumawa sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil mayroong mga taong nagsasakripisyo dito. Ang sinuunang iglesia ay nahatulan at masigasig na nangaral ng Ebanghelyo. At ang pagkakaiba na nagawa nito sa buhay ay nahayag. Dapat po nating tularan ng sinuunang iglesia. Ang parehong ulo na nasa sinaunang iglesia ay nasa atin. Maaaring nalilimitahan sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ito po ang panahon na isasara natin ng isang taon at magpapasimula sa isang bagong taon. Ang layunin ng paglikha ng Diyos ay ang church. Nang ang bawat isa sa atin ay naligtas, na i-connecta sa church at tayo ay nandoroon na. Ang layunin po ng paglikha at ang layunin ng aking personal na buhay ay naisakatuparan na. Kaya nga, tayo pong lahat ay maging mapagpasalamat dahil sa bagay na ito. At isa pa'y ipamuhay ang taon na ito na may kagalakan at tapang at lakas. Manalangin na po tayo. O Diyos, pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng mga lumapit sa iyong harapan sa araw na ito. Hinihiling po namin na nawa ang salita na aming narinig ngayon ay maiukit ng malalim sa aming puso, maliwanagan at maging tulong sa amin upang maging pakinabang ito sa amin sa pagtatapos ng taong ito at sa pasimula ng bagong taon. Tulungan mo po kami na ituwid ang aming isipan kung paano kami mamumuhay sa parating na taon. Dinadalangin po namin na nawa ay gamitin mo po ang bawat isa sa amin at bawat pamilya na nakikibahagi sa aming winter retreat upang tumanggap ng iyong salita bilang gabay at sa taong darating ay lumakad ng matatag sa katotohanan. Hinihiling po namin na gamitin mo po sa maayos na paraan ang bawat isa sa amin. At protektahan mo po at gabayan ang lahat ng iglesia sa buong mundo upang ang Ebanghelyo ay may bahagi ng makapangyarihan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.